Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's breaking news lang po tayo ha. Ito po ay good news para sa mga legit Dabber Cards. At sigurado iiyak na naman ang mga panatiko ng tape. So ito mga kababayan, meron tayong update. Ito po ay pangalawang tagumpay ng TVJ. Ito paririnig ko sa inyo ha, itong balita ng 1PH. Paparinig ko lang po sa inyo, hindi ko napapakita yung video, baka maka-copyright tayo eh. Pakinggan nyo po pakinggan nyo. Another victory for TVJ. Kanina, di ba, ang naglabas mismo ay ang Intellectual Property Office of the Philippines, Kuya Jovi, di ba? Sila mismo nagsabi na nagkaroon na ng pag-aapila na naganap, di ba? Yeah. Tapos, yung tape, bale doon sa Itbulaga. Parang ano pa yung saying niya? Mas mabilis pa sa alas 4? Yes. Oo, mas mabilis Umapila pa na agad. umapila agad. Pero mas mabilis pa rin sa alas 4 yung IPO. Binasura na rin agad. Agad? Oo. Ganun kabilis. So, naghumingi tayong clarification kay Attorney Buco de la Cruz na paluki, pa-humble pa sila ng TVJ, Hindi nila sinide to. Ang IPO ang naglabas. Live sila kanina pero they didn't say anything. Yeah, Live sila binasura na agad. Director General na sila kasi yun yung application for the Mark Itbulaga na inopost ng tape, dinismiss na din, di ba? Nag-appeal si tape sa Director ng Bureau of Legal Affairs. That order says the dismissal is affirmed and the appeal is dismissed. Ibig sabihin, yung Itbulaga ay registered na kay Henyo Joey De Leon! Ay, congratulations! Alright. So yun, mga kababayan ito paliliwanag lang natin, baka medyo nalilito kayo. Ganito po kasi yan. Ito pong si Joey De Leon ay nag-apply po ng application para sa trademark Class 41. Yung Class 41 po, ang sakop niyan ay yung entertainment services. Yun po yung mga TV shows, mga videos. So yan po yung in-applyan ng trademark ni Joey De Leon. Ito pong Tape Incorporated ay meron pong trademark para naman po sa goods and services. Ano ba sakop ng goods and services? Yung mga baso-baso, mga posters. So pwede nilang gamitin yung logo ng Itbulaga at EB dun sa goods and services. Ibig sabihin, pwede sila magpagawa ng mga t-shirts na mayroong logo ng Itbulaga, logo na EB. So yun po yung goods and services. Kaya ang nangyari, ang ginawa ng TVJ, sila ay nagpetisyon na ipakansela yung trademark ng Tape Incorporated sa goods and services. At ito nga ay kinatigan ng IPO. Diba? Ito nga kaya nga nagkaroon ng celebration itong TVJ kasi nga kinansela ng IPO itong trademark ng Tape Incorporated sa Itbulaga at EB sa goods and services. Ngayon, dito naman sa trademark ng Class 41 na in-apply ni Joey De Leon, meron ding petition o kontra ito namang Tape Incorporated. Kung paano kinontra ng TVJ yung goods and services na trademark ng tape, ganun din ang ginawa naman nila dito sa application ni Joey De Leon sa Class 41, dito po sa entertainment services. Ngayon, ano resulta? Ito ngayon yung binalita ngayon lang. Ito pong Intellectual Property Office of the Philippines ay dinismiss yung apela ng Tape Incorporated laban sa application ni Joey De Leon para sa Class 41 ng Itbulaga trademark. Ibig sabihin, nabasura yung kanilang appeal. Ibig sabihin, walay. Ibig sabihin, yung application ni Joey De Leon para sa Class 41 ay tuloy-tuloy. At sabi nga doon sa balita sa narinig natin, na itong trademark na in-apply ni Joey De Leon, itong Itbulaga trademark sa entertainment services ay hawak na ni Joey De Leon. Ibig sabihin, Itbulaga trademark Class 41 registered na kay Joey De Leon. So ito ay isa na namang victory para sa TVJ. Tapos yung sa goods and services naman, na hawak ng tape, kansilado. So, pwedeng kunin niya ng TVJ. Kasi napatunayan nga ng IPOFIL na yung ginagamit nilang Itbulaga at yung EB na pangalan ay hindi sila ang nagmamay-ari. Kasi nga hindi nila nasagot ng maayos kung saan nagmula yung Itbulaga o yung EB. Na napaliwanag naman ng maayos ng TVJ.
So ang mangyayari nito, makukuha pa rin nila itong trademark sa goods and services kasama ng trademark ng Class 41 na entertainment services. Ang hirap naman ipaliwanag. Sobra kasing masalimuot itong usapin na to pagdating sa trademark, sa mga sa copyright infringement, dito sa registration, ang daming mga daming mga terms, ang daming mga salita. Pero yung pinilit ko pa rin mapaliwanag kahit papano. So ang ibig sabihin mga kababayan, yung Class 41 Entertainment Services wala nang habol itong Tape Incorporated. Hindi ko alam kung aapilan na naman itong mga tulonggis na ito. So yun mga kababayan, yung yung ating update. Breaking news. Congratulations muli sa TBJ. Lalong-lalo na kay Henyo Master Joey De Leon. Grabe so hawak na niya ang trademark para sa entertainment services. Tapos yung sa goods and merchandise, inalis na sa Tape Incorporated. Kawawa naman. Kawawa naman itong Tape Incorporated. At ito mga kababayan na bilang pagtatapos, gusto ko na rin ibalita sa inyo para malubos-lubos na natin. Ito mga kababayan, December 5, Nielsen Nutam TV ratings. Ang Showtime po ay nakakuha ng 2.8%. Ito pong nagpapanggap na Itbulaga. Ay nagkaroon po ng 3.5%. At ang itong EAT na ang totoong pangalan ay Itbulaga, ang tunay na may-ari ng Itbulaga at EB ay nakakuha ng 3.7%. So December 5, 2023, number 1 pa rin mga kababayan sa TV ratings. Etong EAT ng TBJ dyan sa TV5. So lahat na lang panalo. Alam niyo mga kababayan, kasi yan po ang nangyayari kapag nasa tama ka, no? Kapag pilit mong inaangkin ang hindi sa'yo, sunod-sunod ang malas mo. Sunod-sunod ang darating sa'yong mga kamalasan, lalong-lalo na, alam mo naman sa sarili mo kasi na hindi sa'yo yun, pinipilit mo lang Pinipilit mo lang kunin yung hindi sa'yo. So ngayon, ito na nangyayari. Kinakarma na. Kinakarma na itong Tape Incorporated. So ito pa, dadagdag ko lang bilang pagtatapos na rin. Ito yung nabasa ko dun sa sa sulat na inilabas ng IPO. Ito po yung panalo ng TBJ. Babasahin ko lang para medyo medyo gumaan ang inyong mga kalooban. Having sufficiently established how petitioners coined the Itbulaga mark. Dahil nga daw na-establish ng petitioners o ng TBJ kung paano nabuo itong Itbulaga mark. It is petitioners and not the respondent registrant. Kasi nagpa-register na ito, tape Hindi daw itong nag-register ang may-ari. It is petitioners and not the respondent registrant who owns the mark. So hindi raw yung nagpa-register, kundi yung petitioner ang may-ari ng mark. Considering that petitioners are the owners, o considering nga itong petitioner, itong TBJ ang may-ari, they have absolute and exclusive right to register Itbulaga mark. Ano yung mga Itbulaga mark? Yung mga logo ng Itbulaga and all variations thereto, including the subject mark, Itbulaga, yung logo, and the EB mark, yung logo ng EB, under its name. So, ito lang TBJ, ang may karapatang mag-register ng Itbulaga at ng EB. Base yan dito sa sa binasa kong decision ng Intellectual Property Office of the Philippines. Alright? Ano pa ba? Hindi pa ba kayo susuko Tape Incorporated? Talagang lalaban pa rin. Ang dami nga nananawagan ito, kakabasa ko pa lang yung mga netizens na nanawagan sa inyo na sumuko na kayo.
i-give up nyo na yung yung paghahabol nyo sa pangalang Itbulaga kasi unang-una hindi naman talaga sa inyo yan. Alam ng buong mundo na itong Itbulaga ay TBJ at itong TBJ ay Itbulaga. Mismong si Halosos ng Tape Incorporated alam yan. So, ayun lang pakiusap ng mga tao, ng mga netizens. Tigilan nyo na, no? I-give up nyo na. Baka pag ganun ang ginawa nyo, baka suportahan pa kayo ng mga tao. Sa totoo lang. So, ayun mga kababayan, yung ating update. Congratulations muli sa TBJ, lalong-lalo na kay Henyo Master Joey De Leon sa tagumpay. At dun sa pagkakabigay sa kanya ng trademark para sa Class 41 Entertainment Services ng Itbulaga at EB. So, ayun lang po muna mga kababayan. Ingat po tayong lahat. God bless.